Buong bansa mas makakaranas ngayon ng magandang panahon pero kapalit ay matinding alinsangan naman dulot ng Easterlies. Ilang bahagi lamang naman sana magiging maulap, kabilang na ang silangang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng South Luzon at Visayas. At Bulkang Mayon, patuloy pa rin ang volcanic activity. At bagong invest na binabantayan sa labas ng ating bansa, malabong maging banta. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, March 27, 2026. Ang oras sa ating Boss Prime Imaga, ilas 10:32 na ng umaga. Nakaramdam tayo ng matinding alinsangan yung mataas na heat index kahapon at napagtala tayo ng grabing umabot sa 45 degrees Celsius ang naging init pandaman namin kahapon. Kaya magpo-forecast na po tayo ng ating heat index dahil simula na pong tumataas na at gumagrabe na po ang temperatura natin maging dito sa Metro Manila. Una sa lahat ay wala naman tayong masyadong kaulapan, halos clear skies pa rin tayo sa halos buong bansa at wala naman tayong detected na aktibong lightning detection so far. Wala tayong aktibong lightning detection. So diretso agad tayo sa ating current conditions na overcast pa rin tayo, gloomy haze at few clouds. Pero asahan ang matinding init at maaraw ang magiging maghapon pa rin natin mga fuksa dahil halos clear skies tayo sa halos buong bansa. May mga ilang partly cloudy lamang ang iiral at haze, kaya asahan natin na tumataas-taas na naman ang ating air quality na nagmo-moderate, halos maghahay na naman ang ating air quality So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga at maghanda na po tayo sa darating na po na Lenten season na dahil maaga-aga po ang ating magiging mahal na araw. Actually, next week na po. So sa darating na linggo na itong linggo po ay palaspas na kaagad. So mukhang mas maaga po ang ating magiging Lenten season next week. Kaya medyo paghandaan na po natin, alam na natin krisis po tayo ngayon sa langis. Asahan natin na mas kokonti ang mga mga biyahero natin o yung may mga sasakyan ngayon. Asahan na medyo magtitipid sila ngayon ng biyahe dahil napakamahal ngayon ng diesel. Kung daw nagkakamali, umaabot na sa halos 130 pesos ang kada litro na ngayon na diesel, lalo na yung premium daw. Halos 130 na po. O yung iba may 140 pa nga, lalo na sa bandang probinsya ay umaabot sa mga ganung presyo. Dito sa Metro Manila ata mga maabot na halos ng 110 ang presyo ng ating diesel. Dito sa Luzon sa Metro Manila lalo na umaabot ng 109 kung hindi man 97 o 98 kada litro ang diesel. So dahil po dyan ay medyo hindi lahat ngayon bumibiyahe yung ating mga biyahero dahil mahirap ngayon ang buhay dahil sa bigat ng presyo ng ating langis o mga krudo. At dahil po asahan ang matraffic, kaya expected po sa mga palak po next week bago mag Holy Week na planong umuwi sa inyo. Ngayon pa lang siguro or wag niyo ninyong paabutin ang Lenten season pa na kung magplano na kayong makauwi agad ng maaga na hindi magkakaroon kayo ng problema sa pila ng sakayan ng mga uuwi ng probinsya, paghandaan nyo na po dahil talagang magkakaroon tayo ng problema lalo na sa mga babiyahe pa uwi ng kanilang probinsya dahil asahan natin kukunti lang talaga ang magkakaroon ng mga biyahe niyan. Kung meron man ay asahan na natin mas mahal ngayon ang magiging pamasahe. Ganun po talaga dahil krisis nga po. So mula sa ating current condition, diretso agad tayo sa ating lowest temperature na naitala sa amin sa Caloocan dito sa aking weather station kaninang 5:15 AM. Nasa 25.2 degrees Celsius na po ang pinakamababa naming temperatura. Nangangulugan niya na po yung kilamitan ng lowest temperature namin kapag katag-init. Kahapon halos 34 degrees Celsius na po ang aming pinakamataas na temperatura sa Caloocan. Umabot ng 33.6 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2
5:30 p.m. So makikita nyo po kahapon, umabot na po sa 45.4 degrees Celsius. Yan na po yung pinakamataas na namin na heat index recorded. Ayun na, bagong recorded na po namin na ngayong taon. So far, in 3 months, ay March 26 kahapon, tumaas, ang pinakamataas na naitala namin, umabot na po ng 45.4 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating almanac, sa ating init factor. As of 9:21 a.m., meron na kaming 37.1 degrees Celsius na extreme caution na init pandaman na kaagad. So, expected, ngayon daw, ang forecast kay ECMWF, 37 degrees Celsius. So, sa ngayon, tugma po kami ng highest heat index. Extreme caution nga po yan. So, asahan, pinakamataas na aabutin sa amin, aabot daw ng 41 degrees Celsius. Mamayang alauna daw po ng hapon hanggang mamayang alas 4 ng hapon. So, mukhang mas maalinsangan na talaga tayo mga folks at makikita natin, very propagated na po yung aming heat index sa Caloocan. Sa init factor naman, mula kay Pag-asa kahapon, yung huling record nila, ayan, i-zoom in po natin ng konti para makita nyo po. Ay mula kahapon, March 26, nangunguna sa may pinakamataas ang Dumangas, Iloilo na nasa 44 degrees Celsius na pinaka-highest heat index. Mga pangalawa lamang ang San Jose Occidental, Mindoro. Pinakamataas kahapon ang San Jose Occidental, Mindoro. Pero nung isang araw nangunguna ang Iloilo, Dumangas, Iloilo na may 44 degrees Celsius at pumapangalawa yung Borongan, Eastern Samar. Pero kahapon ang nangunguna lamang ay ang San Jose Occidental, Mindoro na pumalo sa 42 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang nangunguna kami sa Caloocan na may pinaka-highest heat index na pumalo nga po sa 45 degrees Celsius na init pandama. So yun po ha mga folks. Nanguna kami sa Caloocan base na rin sa reading ng aking weather station. So, sa ating heat index forecast, ngayon silipin natin ang iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin ang extreme northern Luzon sa may bandang Ilocos region, mukhang normal naman. Sa may bandang Tuguegarao ay nasa 33.5 degrees Celsius ang expected na heat index. So, mababa pa sa kanila, hindi pa ganun karamdam. Pinakahis lamang ang 36, so hindi pa ganun katindi yung heat index. Singnan natin naman sa bandang Santiago, Isabela. Mapapansin natin, mababa rin ang kanilang heat index. So, medyo malamig-lamig pa sa kanila dyan sa lugar na yan. Sa bandang Dagupan, Pangasinan, double check natin, ay 35.6 degrees Celsius. 35.6 degrees o 36 degrees Celsius round up. So, hindi pa naman aabot sa 40 degrees Celsius dyan. Sa Tarlac, double check na rin natin, 36 din. At ito, mukhang aabot daw sa 42 to 43 degrees Celsius ang inasang pinakamataas mamayang alas 2 ng hapon. So mukhang magiging mas maalinsangan mamayang hapon daw sa bandang Tarlac, sa Central Luzon. So ingat po just in case pumasok ang forecast na to. Dahil aabot daw sa 43 degrees Celsius ang pinakamataas sa inyo. Kaya lang, mas mataas pa rin ang nai-record namin sa Caloocan na pumalo nga po kahapon ng 45 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Batangas ay mababa pa rin, 38 degrees Celsius, pero aabot dito hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas ngayong tanghali at mamayang alauna daw. So mababa pa naman, hindi pa ganoon katindi. Pero pagdating sa San Jose Occidental, Mindoro, double check natin, dito nasa 38.3 degrees Celsius yung forecast. At 74% humidity. Pinakamataas ng 40 degrees Celsius, so hindi pa rin ganun katindi ang init sa kanila. Base na rin dito sa forecast. At sa bandang Cebu naman, double check natin. Dito mababa pa, hindi pa rin ramdam ang init. At sa may Mindanao naman sa Davao City ay mababa din. So, mula kahapon, ang pinakamataas na lumalabas na heat index ay dito sa amin sa Caloocan, base na rin sa actual weather station ko. So, kung titingnan naman natin dito sa current heat index, nangunguna ngayon ang Brooks Point sa Palawan na may 38 degrees Celsius heat index. Temperature ay ang bandang Zambales na 31.34 degrees Celsius. Highest heat index sa ngayon ang La Trinidad Benguet daw. Ewan natin kung functional yan. Yan,
Pero mukhang functional naman siya kasi no isang araw pumapalo ng 40 plus yan. So mukhang gumagana na ngayon sa Benguet at 38 degrees Celsius ang highest, kasabay ng Brooks Point, Palawan. Pero papapansin natin, hindi pa rin umaabot ito sa pinakamataas na danger level halos. So hanggang ngayon ay extreme caution level pa lamang, hindi kagaya sa amin sa Caloocan na nanatiling mababa. So nationwide, halos extreme caution pa lamang ang nakikita natin dito na inaasahan na mataas o pinakamataas na heat index ayon dito sa automatic weather station mismo ni Pag-asa nationwide. So, silipin naman natin ang ating outside humidity na 75% katamtaman. So, kapag 75% at tumataas ang ating outside temperature, asahan natin na matinding malagkit-lagkit na alinsangan na naman ito mga folks. Kaya, uminom po ng maraming tubig. Iwasan natin na ma-dehydrate dahil mahirap pagpatuyo ngayon ng pawis kapag mataas o masyadong mataas ang concentration ng humidity pero mainit ang panahon, ha? At sa ating barometric pressure, 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. At gaya na po ng sinasabi natin ay mataas ang ating air quality at 71 index na moderate na polluted, ha? So magmas po tayo. Low tide naman po tayo at 5 hours and 23 minutes pa. Pero matinding sikat araw ng araw natin. So ibig sabihin yung ating sea level, lalo na sa silangan, although naglalaro lamang sa mga 1 meter ang taas ng alon, alalay na lamang po sa mga tumatawid mga folks. Yan. Bago tayo mag-almanac, diretso muna tayo sa status ng ating volcano alert status. Dahil kung sisilipin po natin yung status ng ating Mayon volcano, na natiling alert level 3 pa rin po ito. Since kahapon sa huling report ni PBOX kay Mayon, nanatili pa rin ang lava effusion sa mga nabanggit natin sa Basud, Bonga, Misi at Gulis. So may mga minor strombolian activity pa raw at short-lived na lava fountaining. So medyo may tumatalimsik pa rin ang mga lava-lava dyan sa bunganga ni Mayon. So ingat na lamang po at kung maaari wag na lang tayong lumapit sa bandang danger zone ni Mayon, lalo na yung mga aircraft, bawal munang dumaan dyan. Meron itong recorded na 63 volcanic earthquakes including 1 volcanic tremors, tumagal daw ito ng 4 minutes, 287 rockfall events at 2 pyroclastic density current signal. So normally yan kapag masyadong aggressive at unrest ang vulkan. So yung kanyang glow ng crater niya ay tanaw pa rin yan, lalo na sa gabi. SO2 emission 2,286 since March 25 pa. So wala sang latest na SO2 emission. So moderate lamang ang west northwest at southeast drift yung kanyang moderate emission. So hindi ganoon kabuga ang kanyang plume, pero nagbabaga naman ang kanyang magma sa bunganga. Yun nga lang. So patuloy pa rin ang mga volcanic activity, medyo aktibo pa rin. So take note na lamang sa recommendation at yung mga allowed at reminders palagi ni PBOX. Sa atin namang thermal anomaly, wala naman tayong comment kay Taal, normal naman daw o low. Pero pagdating kay Mayon, as of nitong ngayon lamang, so UTC time kasi ito, nasa 104 megawatts po ang kanyang variable radiated power. Ibig sabihin high po, mataas po yung kanyang thermal anomaly. So tingnan natin yung fire detection kay Mayon Volcano. Hintayin natin mag-load po yung data niya. Mukhang hindi pa nag-load yung pinaka-data ng Nobis. So ignore na lang po muna natin yan. Pero malinaw naman po, aktibo po itong si Mayon Volcano mga folks. So, bago ang lahat ay tingnan naman natin ang PX streams in past 24 hours muna. Nangunguna naman sa pinakamataas na temperatura ang Clark Air Base na umabot ng 35.4 degrees Celsius. So, malinaw lamang po na mas mainit ngayon sa may bandang Clark, Pampanga. Ayan, malinaw naman po mga folks. At ang pinaka-lowest temperature na naitala sa Malaybay Bukidnon na 16 degrees Celsius. Ayan. At sa Inulan naman, ang Cotabato na may 25 mm na total rainfall. At ang Gian Eastern Samar naman na may pinakamataas na highest average wind speed na 21.2 km per hour. Sa amin sa Caloocan, so far ang average wind speed lang namin in 1 hour average at least 14 to 18.9 km an hour. So normally naman at ang bugso umaabot lamang ng 37 km per hour, hindi naman ganon katindi ang bugso ng hangin sa amin sa Caloocan sa ngayon.
So sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:54 AM at luluwag po itong mamayang 6:07 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, waxing gibbous at 64% eliminated na lang po. Mga mamayang hapon pa po, mga 1 o'clock PM pa po itong magmo-moonrise at lulubog po ito bukas na madaling araw at 2:19 AM na kinabukasan. At sa ating local weather outlook para nitong darating na Biyernes, actually, Biyernes na nitong darating na weekend, ay magiging partly cloudy lamang tayo gaya ng ating mga forecast ng nakaraan. Ilang partly cloudy lamang sa maghapon, ganun din bukas ng Sabado hanggang sa araw nga po ng Palaspas. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 34 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Halos clear skies po tayo sa halos buong, nalalabi naman sa mga ilang partly cloudy lamang ang iiral, lalo na sa bahagi nga po ng Aurora region at ilang bahagi ng South Luzon, kabilang na ang parte ng Bicol region, pero mostly partly cloudy lamang ang iiral. Halos wala tayong aasahang ulan sa buong maghapon. Napakaliit lamang ang magiging isolated rain showers niyan kapag nag-saturate lang sa hapon. Asahan natin yung mga afternoon rain showers natin kapag masyadong mainit sa umaga, din pagdating po ng hapon ay may mga di inaasahan tayong isolated rain showers lalo na sa silangang bahagi ng North Luzon at ilang parte ng South Luzon na may ilang parte cloudy po at bahagi po ng Visayas. Kabilang na ang Panay Island at Negros region, lalo na sa bandang Hilaga, pagitan po ng Bacolod at Escalante at the rest ng Central Visayas ay magiging katamtaman lang o moderate o fairly weather, partly cloudy lamang at all time sa buong bahagi ng Visayas. So wala tayong masyadong komento, ganun din sa Eastern Samar na partly cloudy lang ang iiral. Napakalit lamang talaga ang forecast na magkakaroon ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Typically, kapag nag-saturate lang sa hapon, ang tinding init sa hapon. So yung mga isolated, di natin inaasahan na yan. Pagdating ng Mindanao, maaliwalas din ang halos buong Mindanao. Magiging partly cloudy lamang ang most of Surigao region at Caraga. Pero the rest, fairly weather pero maalinsangan at maaraw sa maghapon ang iiral po. Yan. So wala tayong komento sa buong central ng Mindanao, Davao region, halos fairly weather ang buong nalalabi nito, maging ang Zamboanga Peninsula. Asahan natin ang hot humid na panahon at asahan din natin ang mga maliitang forecast pa rin ng mga isolated rain showers, kabilang na ang bandang dito sa parte nga po ng Misamis region o Misamis Occidental hanggang Dipolog at ilang bahagi nga po ng Caraga, kabilang na ang Dinagat Islands o both of Surigao del Norte hanggang dito sa may bandang Surigao del Sur na may mga partly cloudy. At asahan ang mga ilang mostly cloudy rin pagdating po ng hapon na. So hindi mawawala ang mga localized thunderstorms lalo na sa silangang bahagi ng bansa kapag medyo bumababa ang temperatura natin. Magkakaroon ng medyo saturated ng water vapor. Pagdating ng hapon, magko-condensate yan. Expected ang mga ilang isolated rain showers. Wala tayong magiging problema dahil magpapalamig yan kapag medyo bumuhos o magiging makulimlim tayo. So medyo gunting naman po at walang magiging masyadong masamang epekto. Dahil halos below average rainfall naman tayo, so good thing lang kung medyo ulanin tayo mamayang hapon. Be ready na lamang sa mga payong lalo na sa katimugang bahagi naman sa. Pero pagdating nga po dito sa Calabarzon, kasama na ang Metro Manila at the rest ng Northern Luzon, fairly weather po tayo, maaraw at maalinsangan din ang aasahan natin dulot po ng easterly trade wind po. Yan napaka-clear skies po ang halos buong Western Pacific natin dito sa silangan. Asahan natin ang tuloy-tuloy na easterly trade wind. So, asahan ng unti-unting makaramdam tayo ng ilang heat wave sa maghapon po mga folks, lalo na sa Metro Manila na kung saan nagkakaroon ng heat island effect na naman sa mga darating na araw po. Lalo na pagpasok po ng Abril, lalo na mapapaaga nga po yung ating mahal na araw o Lenten season. So, dahil po dyan, expected po yan sa mga syudad natin, ang heat island effect sa mga susunod na araw, lalo na pagpasok po ng Abril. Asahan natin na mas titindi pa yung alinsangan natin. Mula sa water vapor naman natin dito sa baba, makikita natin halos walang gaanong water vapor tayo. Dito lamang medyo moderate sa may bandang Palawan at bandang Mindanao na medyo merong water vapor na umiiral. Pero pansin din natin na halos manipis lamang po ito. Hindi kagaya dito sa parte ng Luzon, halos dry po. O halos walang water vapor na naaninagan ang CIMMS NOAA. So wala tayong ine-expect
na anumang kaulapan o maraming kaulapan ang iiral ngayong araw. At asahan natin tuloy-tuloy yan this coming weekend hanggang dito sa darating na linggo, lalo na pagdating ng mahal na araw. So maaring mag-extend na kayo ng mag-suspend ng klase siguro, baka pagdating po ng Lunes, baka at Martes, may pasok pa naman kasi sa Lunes at Martes, baka may iba na dyan, maaga nang magsipagbakasyonan dahil asahan natin, pahirapan ang biyahe nito, lalo na't krisis sa langis. So, diretso muna tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Although wala naman itong banta sa bansa. Gaya na ating report ng mga nakaraang linggo, di ba? Nabanggit natin, nagkaroon nga po tayo ng tropical cyclone activity, yung Genesis, di ba? Naalala nyo? Sinabi ko nga po, mayroong at least mga 20% lang na posibleng may mabubuo dito sa silangan ng bansa. Sa labas naman ito ng Philippine Area of Responsibility. At wala naman tayong nakikitaan na ito ay papasok at lalapit sa anumang kalupaan sa silangan ng bansa. Which is, itinaas nga po ito ng ating tropical cyclone sector na tinawag na 99 Invest. So, 99W Invest, kahapon po ito nag-active na may center air pressure ito na 1,007 hectopascals. So, medyo hindi natin masyado concern yan dahil hindi naman yan magiging banta sa bansa. Dahil halos, di ba, binanggit ko sa inyo nung mga nakaraang linggo na ito ay mabubuo sa halos mid-Pacific area, which is ito nga po yan. Halos mid-Pacific siya, di ba? Sa may bandang Marshall Islands ito. So, kung susukatin natin, as of 8 o'clock ngayong umaga, ang latest nito, kung susukatin natin mula sa may bandang Mindanao, Eastern Mindanao area, approximate yan, nasa mahigit 4,000 ang kilometro ito east ng Eastern Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So mahigit 4,000 kilometer ito. Napakalayo at napakalayong maging banta ito sa bansa. So magkakaroon lang siya ng medyo shallow trough o mababang atmospheric pressure. Gaya na ating report noong nakaraang linggo rin na merong asahan tayo na at least mga 15 to 30% na strike probability dito na magpapaulan silang bahagi nga po malapit sa Guam or Marshall Islands or Caroline. Pero wala itong magiging banta sa bansa. Hindi ito lalapit. Yung mga step lamang dito magpapaulan sa bandang Guam. Pero malayong-malayo itong lumapit o pumasok man lang ng Philippine Area of Responsibility. So, yun lamang yung kasalukuyan natin magiging report dito dahil wala naman talaga itong magiging banta. Yan, hindi naman ito nakikitaan na magiging isang mas malakas na bagyo o active low pressure area. Nataon lamang talaga na bumaba ang atmospheric pressure niya na halos magwa 1,006 hectopascals to 1,005. So, nadedetect kasi siya na ganun kababa ang atmospheric pressure. So, inire-raise agad yan o itinataas yan ng TC sector natin ng infirmary. Kaya, tinawag na 99W. Yun lamang magiging komento natin so far at ito po yung pinaka-floating satellite imagery niya. Makikita natin medyo shallow yung kanyang low level pero disorganized po yung kanyang low level convection. Mababa lang yung alop so anytime madidisperse din kaagad yan anytime. So kung tisilipin natin yung Dvorak, halos wala itong gaanong Dvorak. Yan, medyo disorganized din ang kanyang Dvorak. Hindi nagde-develop yung kanyang low at upper low convection. So walang masyadong upper convectivity na mamamataan so far dito sa aktibo na ito na Invest. So wala pong ganong forecast ng pag-develop itong C99W Invest. So wala itong magiging banta sa bansa. So tuloy-tuloy lamang po tayo sa bansa na magiging maaliwalas pa rin at maaraw kasabay ng mas maalinsangang panahon pa rin lalo na sa darating na mahal na araw. So mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring sa Global Spectral Model, makikita naman po natin yung forecast. Magkakaroon din ng shallow circulation talaga dito which is ito na nga po yung C99W. Pero kung titingnan natin ay hindi naman ito nakikitaan na magkakaroon nito ng enhanced development at lalapit sa bansa. So wala masyadong concern. Maging sea level pressure niya, bumababa talaga yung atmospheric pressure. Normally po yan, lalo na't mainit ang temperatura dyan. Pero less likely itong magiging aktibo na sirkulasyon talaga. Pagpasok po ng unang linggo ng April, pagdating ng 28, March 28 to 30, halos wala rin, na-disperse din. So, bago siguro mag-30, baka ma-dissolve o i-dissolve na rin kaagad dyan ng ating tropical cyclone sector, itong C99W. So, walang masyadong concern, lalo na't mataas po yung high pressure area pa rin sa taas at dito sa atin sa bansa.
So walang gaanong development itong si 99W at wala ring nakataas na high anomaly na namomonitor tayo dito sa Western Pacific. Wala. So very below average lang talaga na ulan ang aasahan natin. Kung maalala nyo po, ito po, medyo tumaas yung probability niya. Ito yung si 99W, at least 40 to 50%. Pero kung within 144 hours po, kung sisilipin natin yung extended genesis nito, mapapansin nyo rin mga folks, ay maaring ma-disperse din kaagad. So kung mapapansin nyo, in 144 hours, halos less likely lang itong umaabot sa more than 50%. Naglalaro lamang mga around 30 to 40% development. Pero makikita nito, napaka-shallow lamang ang kanyang activity. So walang masyadong banta ito na lumakas. Pero malinaw lamang at least mga 30 to 40% yung less likely o most likely na magiging atmospheric pressure nito mababa. Pero wala itong banta sa bansa. Mapapansin naman ninyo dito sa mga huling linggo nga po kung titingnan natin. Yan. Na-post na natin to, di ba? Kung maalala nyo po, mga before April 7. Ayan o. So mapapansin nyo po, halos hindi rin ito magkakaroon ng significant development. Yan, mga around 20 to 30% lang talaga siya. So very less likely na itong si 99W ay magiging aktibo o maging isang ganap na bagyo. So wala tayong masyadong komento at kung titingnan naman natin sa ating mga computer models, ganun din ang pinapakita, halos wala ring development of tropical wave o anumang active na low pressure area hanggang sa pagpasok na nga po yan ng huling araw ng March, mga March 30. Wala tayong namamataan dito. May reach of high pressure area na naman sa taas bago mag-April. Makita natin ay may mga nakikitaan si ACMW dito na medyo tropical wave dito sa may bandang Mid-Pacific nga po. Ayan o. Bumababa ang atmospheric pressure pero very less likely na magiging ganap na bagyo ito. Yan. Magkakaroon lang ng pagka-tropical wave dyan si 99W pero very less magiging active yan. So yun lamang po at wala tayong masyadong komento dito sa mga ibang mga weather agencies. Yan. Mag-update na lang tayo in further kung magiging aktibo yan. Yan. Double check na rin natin ang convergence sa in case ito yung pinaka-actual real-time natin. Halos sa shallow trough lang o tropical wave lamang siya dito sa may halos Mid-Pacific. Yan. Napakalayo sa southeast ng Guam. So, very less likely lang ang development niya. Siyempre, yung vorticity niya medyo magmo-moderate yan. Malinaw naman yan. Magmo-moderate pa rin yan. Ayan o. Pero makikita nyo naman, hindi na ito nakikitaan o hindi nakikitaan talaga ng banta na magiging isang tropical cyclones. Samantala sa ulat lindol, well, kahapon po o kagabi actually, bago mag-11, nagkaroon ng malakas na pagyanig dyan sa may bandang Japan. Nagkaroon nga ng tsunami advisory, pero normal naman po at wala namang indication of tsunami warning. Nagkaroon ng magnitude 5.6 ang naitala dyan kahapon o ayan, mga magnitude 5.6. Double check natin sa Japan. Ayan, ito yon. Ayan, may recorded pa. Ayan, magnitude 6.5. Yan. Oras natin sa Pilipinas yan, mga 22:18, mga alas 10:18 ng gabi. Yan. O mga alas 10:18 nga po kagabi. Nagkaroon ng malakas na off coast diyan sa may bandang Honshu, Japan na may depth of 7.3. So at least intensity 4 yan na na-detect sa paligid ng Honshu, Japan. At nagtaas ng tsunami awareness, pero good news naman ay hindi naman mataas ang naging awareness ng tsunami. And then patuloy pa rin ang aftershocks niyan at mula kaninang umaga, mga 6:57 o 6:56 kaninang madaling araw, nagkaroon na naman ng mga pagyinig. Ewan natin kung sa Japan muli yan. Double check natin. 6:56. Dito sa may bandang Papua New Guinea. May magnitude 5.7 po dyan na may epicentral depth of 53.9 kilometers. Yan. Oras sa Pilipinas, 6:51. Dito, 6:56 na. 6:56 na po nag-arrive sa amin sa Caloocan yung primary wave niya. Yan. Na-detect po yan sa amin sa Caloocan kaninang alas 6. So, meron ba tsunami warning ngayong araw? Dahil nagkaroon ng lindol dyan. Double check natin. Wala namang nakataas. So, normal naman po. So, walang tsunami advisory so far. Yan. And then, diretso agad tayo sa data feed ni Phoebox. Mula kanina,
kung mayroong magnitude 4. Marami-raming mga pagyanig pero wala namang naitalang magnitude 4 as of this time. Pero marami na kagad ang mga pagyanig, so diretso agad tayo sa ating historical earthquake since wala naman tayong naitala na mas malakas na mga pagyanig so far. Sa ating historical earthquake data for month of March dahil malapit na pong magkatapusan. So for the month of March, since magkakatapusan na nga po ngayong month, yan, load natin. Mula sa data feed ay nasa 699, so halos 700 na po yung total earthquakes natin. 673 is between magnitude 2.0 pataas, 24 sa magnitude 4 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0. So walang nadadagdagan pa sa ating magnitude 5 recorded, pero mas active na po dito sa may bandang eastern sections ng Visayas at Mindanao. Sa Northern Luzon naman ang most of extreme Northern Luzon hanggang dito sa paligid po ng Batangas. Yang area na yan, lalo natin tututukan at babantayan yan, lalo na't medyo active ang cluster ng paglilindol dito sa silangan ng Eastern Samar. Halos 67 na nga po yung clustered earthquake dyan, so tutukan natin maigi. Sa Northern Luzon naman, medyo dumarami dito sa may bandang Ilocos Sur. Yan, sa bagay, abot hanggang Benguet yung range, pero at least matutukan din natin yan. Dito naman sa paligid po ng Batangas hanggang Mindoro, zoom in natin ng konti para mas determine natin. Yan, halos naglalaro sa around 21 pero kung sasamahin natin hanggang 42 po ang clustered earthquake sa paligid po ng Batangas. Yan, nakakalculate pati Olonga po eh. So kung i-specify natin isang 15 sa may bandang Occidental Mindoro at 21 pagitan po ng Calatagan Batangas at Tingloy. Yan, yung pagitan po niyan maabot ng 21 ang clustered earthquake. So, medyo tutukan din natin dyan mga folks dahil dumadami-dami na naman yung mga pag-iinig dyan. Yan. So, again, nasa 699 o halos 700 na po yung total earthquakes natin sa buong bansa. At so far, wala tayong naitala na kahit isang magnitude 6.0. So, kukonti pa lamang at mukhang matatapos ang month of March na hindi aabot sa 1,000 mahigit ang bilang ng lindol natin ngayong buwan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, March 27, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, March 27, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na ulit. Sa ating report, asahan natin na mas matindi ang magiging alinsangan pa natin ngayong araw at tuloy-tuloy na yan
lalo na at pagpasok ng Abril ha. So iwasan natin munang magpa-dehydrate dahil mataas po yung ating outside humidity. Expected ang malagkit-lagkit na alinsangan ngayong araw. At basic lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.